Alright mga kalugar, inigsihan ko lang yung live ko doon sa kanina para ma-upload agad yun. Pero ito naman, i-upload ko din mamaya pagkatapos. Linis muna ako mga kalugar ha. Sa kaso malamig talaga. Ano pa siya, kahit nakagwantes ka, tumatalab pa yung lamig. Kaya kailangan mo talagang magkilos-kilos para mawala yung lamig. Nabawasan kahit pa paano. So nakakainis ito, mahangin. Kung dati, yung sa panahon ng maglalagas pa lang siya, ito kasi wala na naman malalagas na dahon. Kumbaga possible pa lang siya. Pag doon ka maglilinis sa panahon na maglalagas siya, tapos panayang hangin, mabubusit ka kasi parang hindi ka naglilinis. Kasi maya't maya may nalalaglabin mo dahon. Ayan, technique. Paayon ang linis mo dun sa hangin. Minsan naman, yung hangin parang yellow ka. Yung kailan nakaayong ka, babalik ka bigla siya. Ihipan niya yung mga nilinis ng mga narek na dahon. Pumunta kasi dito yung si Bossing ni Joby. Saka nagkausap sila kung gusto pa raw namin maglinis dito. Kung hindi na, kukuha na sila ng ibang magme-maintain. Sayang kasi pababayaan na din ito. Hanggat di pa naibebenta, pwede kang mag-extra. Grabe yung mga mga kalugar. Diyan sa atin sa Pinas, mga napapanood ko sa YouTube, mga patungkol ba sa halalan, saka yung nangyayari sa gobyerno natin. Ang laki talaga na ipinagbago. Mabuti sana kung yung pinagbago ay nakakatuwa. Hindi naman. Kung yung ipinagbago nakakatulong sa mga mamamayan ng Pilipinas, kagaya ko, lalo na sa mga OFW, okay sana.
Kaso, gaya nga, bumalik na naman yung tanimbala. Hindi mo yung tanimbala, meron naman punit passport. Dati na yan eh. Hindi ko maintindihan kung pero ako sa opinion ko lang, sinasadya talaga yun. Alin sa dalawa, may nag-uutos sa kanila na gawin yan. Para gumawa ng kwento, istorya. Aso, posible naman din no? Kasiraan ng airport yun. Kumbaga, yung mga nagtatrabaho sa airport, bakit nila ginagawa yun? Lalong-lalo na yung dati, nakakahiya. Kinain yung pera. Instead na na ang maging desisyon niya doon kasi mabubulilyaso na, sasakripisyo niya na rin lang yung sarili niya, isinubo pa niya yung pera, kitang-kita siya sa camera. Ano ngayon ang labas mo? Hindi ka lang kahiya-hiya sa buong Pilipinas, nabalik ka sa buong mundo. Ito rin, kahiya-hiya ka sa buong mundo. Hindi naman sa mga nanunungkulan sa atin sa gobyerno. Ano ba yung fake news? Yung pinagsasabi nila. Iimbestiga pa sa kumbaga, kung sa akin lang, ubos oras na yun, ubos pera. Gusto talaga nila ng fake news, madali lang. Hindi naman tayo sa nanguhusga. Unang-una, pagbabasihan mo yung mga sinasabi nila. Mga opisyal sila ng gobyerno. Hindi naman tayo sa kumakampi doon sa mga binatikos nila. Kasi kung yung pagbabasihan mo, yung tama eh. Isipin mo mabuti yung nangyari doon sa kay OJC na pinapanood. Pagpalagay na natin na meron talagang kasalanan yung mga gusto nilang arestuhin doon. Ang malaking tanong kasi, ba't kailangan nila magsinungaling? Nagsisinungaling yung mga matataas na opisyal ng pulis. Nagsisinungaling din yung mga opisyal ng gobyerno. Ang malupit nung kasama pa yung Pangulo. Huwag ko kayo magagalit sa kung sabihin ko yan kasi ako po bilang Pilipino, presidente ka pinaboto nga kita sa asawa ko, sa mga kapatid ko. Tapos sabihin mo sa media, wala, yun ba yun bang ginawa ng presidente? Hindi ba yun? Hindi ba matatawag na fake news? Kasi sinabi niya walang baril kahit isa. Pero pag pinanood mo yung video, ang katutak na video yung mapapanood mo, halos lahat makikita mo. Halos ang dami-daming pulis na iba't ibang klase ng armas yung dinala. Doon na ang aarestuhin lang nila yata si Kibuloy. Magpalagay mo ng mga 10 katao, kasama na yung mga kasamahan ni Kibuloy. Mga opisyal ni Kibuloy o ministro o ano ba yun. Bakit sasabihin mo walang armas? Ba't mo nasabihin yung salita na yun, presidente ka? Sinabi mo pa yun sa media. Sinabi mo walang armas. Tapos walang nanakit. Walang nasaktan.
Meron nga namatay. Pagpalagay na natin na hindi yung namatay na yun, hindi yung sinaktan. Kumbaga, inatake dahil sa nervyo, sa takot, o sa pagod. Kumbaga, kasama pa rin yun kasi kasama siya sa pangyayari. Hindi kinaya ng katawan niya. Namatay siya. Kumbaga, cargo pa rin ng gobyerno yun. Pero, bakit niyo po sinasabi? Huwag po kayo magagalit sa amin, mga Pilipino. Kami nagtatanong din. Bakit niyo po sasabihin na walang baril, walang armas, wala nasaktan? Tapos, alam naman natin na yung drugs illegal. Yung chief PNP natin sasabihin na yung mga gumagamit ng drugs hindi sila gumagamit dahil sila ay mga addict. Nagpapahaba lang sila ng oras. Kita nyo po yun kung anong klase ng pag-iisip yung sasabihin mo na gano'n na nagpapahaba lang sila ng oras. Ako po ano din respeto ko sa mga kasundaluhan natin sa pulis. Pero biruin mo, maririnig mo yan sa sa kanila mismo. Kung paano po sila magsinungaling. Di po ba? Di po ba sobrang nakakatuya siya pakinggan? Na buti sana kung tayo lang mga Pilipinong makakarinig nun. Yung nagsasalita opisyal ng gobyerno natin, general, pangulo ng Pilipinas, meron ng mga taga-ibang bansa. Kung tayo nga mga Pilipino tayo, makakaintindi tayo ng salita ng yung taga-ibang bansa kahit pa paano. Sila, nag-aral pa talaga sila. Yung mga taga-ibang bansa, nag-aral din. Mga Pilipino, nag-aral din yan. Nakapagsalita, lalo na yung mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, nakapag-aral yan. Ganun din sila, yung mga taga-ibang bansa. Nagpupunta sa Pilipinas, nakapag-aral din sila yung salita natin. Iniisip ba nila na hindi sila maintindihan ng mga dayuhan? Puro mga Pilipino lang makakaintindi niyan. Iniisip ba nila na ang gobyerno natin na hindi naman papansinin niya ng mga tao sa ibang bansa? Tayo, marami tayong mga OFW o mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung mayroong mga taga-national doon kung saan sila nagtatrabaho na nakakaintindi ng salita ng Tagalog, tapos sumabog yung binitiwan niyo yung salita, ano ba sa palagay ninyo yung sasabihin nila dyan sa mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho sa kanila? Diba? Yung reflect na. Ang sama ng reflect. Kumbaga, mga official din natin yung sumisira sa natin Tapos ngayon, sasabihin ng tagapagsalita, wala daw krimen, wala siya nakikitang krimen, bawas daw siya ng bahay, wala man daw siya nakikita nagsaksakan. Ano yun? Di po ba? Biro mo, mga edukadong tao yung nagsasalita ng gano'n, mga attorney yan
Hindi mo, tapos mga general. Sabihin mo, ano, iba mga congressman. Sabihin, magsasalita kayo ng ganun. Tapos naghahanap kayo ng fake news. Iimbestiga kayo ng fake news. Totoo, may mga vlogger talaga na ano na gumagawa ng ganyan. Hindi naman maiwasan kasi yun, kasi sila ginagawa nila din yun para kumita. Pero madali naman ma-identify yung mga yun. Tingin ko, hindi na kailangan ng ano, gagastusan mo ng pera, imbestigahan mo. Kumbaga, nag-uubos ng panahon kung paano pa tutulungan yung bansa natin para umunlad. Tapos, yung nakawan sa gobyerno, sobra-sobra. Pero yun mo, pati yung contribution namin sa PhilHealth, inilipat sa ibang proyekto. Kaya ngayon, PhilHealth para sa kalusugan namin ng mga miyembro. Sa pakilaman, ililipat mo dyan sa pondo na pagpagawa ng mga kalsada, tulay. Ano po bang klaseng katarantaduhan yun? Kasi daw, ang dahilan yung pondo ng PhilHealth sobra-sobra, hindi ginagamit, kaya ang gumamit yung mga politiko, nilagay doon sa unprogrammed fund. Bakit po ganun? Anong klaseng ano yan? Pamamahala po yan. Ako po, wala po ako makipagmamalaki sa inyo. Wala po ako natapos na mataas na antas ng pag-aaral. Kaya nga po ang trabaho ko lang dito tagalinis na inidoro. Basta tagalinis. Naiintindihan ko na mali yung ginagawa nyo. Bakit kayo mismo ng mga nagpapatupad dyan sa gobyerno na binigyan ng karapatan na mamahala dyan ng taong bayan, bakit po ganyan ang takbo ng pag-iisip ninyo? Tapos sasabihin ninyo sa taong bayan na hindi po kayo namumulitika, wala pong pagnanakaw na nangyayari. Ano po yan? Bakit po hindi maipaliwanag nung nagkaroon na po ng hearing, hindi direktang maipaliwanag? Kasi nga nagturo-turuan, nagbintang-bintangan na kung sino yung siguro yung pinakamalaki ang kinuha. Turo-turuan na lang. Ang kawawa po talaga sa ginagawa nyo, kami po talaga. Maliwanag po yun. Hindi po kayo. Ngayon, halala na naman. Tapos, uso na naman yung patayan. Bago pa nga dami ng patayan nangyayari. Hold up dito, hold up doon. Seryosit. Tapos ngayon, kakaiba na yung nang-hold up. Ang sinasakyan po yung motor.
Hindi na po sila sumasakay ng ng van o ng kotse para maitago yung sarili nila, yung dala nilang armas. Bilhin mo, hold up ng pawn shop po. Nakita nyo po ba yung sa video? Dala-dala mahabang baril. Armalite. Nagkatumba-tumba na nga yung yung sasakyan eh. Wala pang kumikilos para tumulong. Siyempre, siguro walang pulis doon sa lugar na yun. Nangyayari. Baka umihi, tumayo, nung maganap yun. Kaso nga, sa totoo lang po, nakakainis po talaga. Sabi mo, walang yung immediate response na nangyari. Tapos yung mga nahuhuling droga, hindi na malaman kung saan na napunta. Sinunog na daw. Ba talaga? Ako po, nag-ano lang po ako ha. Pasensya na po kayo. Naghihimutok lamang po. Dahil sa mga napapanood ko. Malaki po talaga kasi ang kaibahan nangyari noon kaysa sa nangyayari po ngayon. Lalo na yung nangyari dyan sa dati nating presidente. Kaminado naman ako, Duterte po ako. Tama po ba talaga na kahit hindi na po tayo miyembro, ipagpilitan natin isaksak yung kapwa natin Pilipino doon sa ibang bansa at sila mag-imbestiga kahit na gumagana naman yung natin, jurisdiction natin sa Pilipinas. Tama po ba yung mga pangangatwiran ng mga nai-appoint na opisyal ng gobyerno na ganun po talaga dapat? Kahit na yung pinagbibintangan nila hindi pa naman talaga sure, gagawin mo, tapon mo doon sa Of course naman po na kung sila nasa kalagayan nun, katulad din na nangyari kay Duterte at sa pamilya nila, ay magagalit po talaga. Kung kayo po nasa kalagayan ni Duterte, na ginanon kayo, pati pamilya ninyo, tapos kitang-kita ninyo na nagalit po yung taong bayan. Kung kayo po yung si Duterte at saka yung sa pamilya nila, sa palagay po ninyo, gagawin nyo din yung ganon desisyon ni Duterte? Yung pumayag siya na sumama sa inyo? O sumama sa pulis, dalhin siya doon sa ibang bansa? Siyempre, sagutin ninyo ng oo. Kasi hindi naman nangyari sa inyo. Kaya sigurado ako hindi gano'n na mangyayari. Kasi sa mga nakikita kong pag-uugali ng mga taga-gobyerno katulad ng mga nandyan, kung sila yung pangulo, halimbawa, magpalagay na natin lahat, yung mga ibang hindi si Duterte, yung pinadala doon, kayo, alam niyo na kung sino po kayo. Hindi ko ganyan ang mangyayari. Sigurado magtatawag kayo ng gulo.
Si Duterte po hindi po nagtawag ng gulo. Sumama po siya. Yung mga tao lang po yung kusang pumunta doon. Po, may mga maka-Duterte na nagtawag na sabihin pumunta sa doon sa airport na yon. Samahan natin, huwag tayong pumayag na madala siya, ganun, ganun. Pero wala po ako, sa akin lang po wala po ako narinig na, ewan ko lang po kung tama po ako. Kung meron man, i-correct niyo po ako. Kung meron pong isa sa mga Duterte, mga kamag-anakan nila, yung nag-video po na nagyaya ng pagpunta doon sa airport para pigilan yung pagkuha kay dating Pangulong Duterte. So, ang alam ko po, wala po. Pero kung sa ibang opisyal yan, kung ibang Pangulo nangyari, o ibang opisyal ng gobyerno yung gaganunin, gagawin po siguro ninyo lahat, huwag lang kayong madala doon. Pero pagtataka no, hindi man lamang po binigyan ng konsiderasyon kahit kapiraso. Yung nakapagtataka po para sa akin ay yung ano po, yung bigla pong pagbabago ng mga ugali ng mga opisyal ng gobyerno. Kasi nung si Duterte pa po yan nakaupo, nung bago pa lang manalo si Duterte, lahat sila nakadikit sa mga kamay. Tapos biglang kamukat-mukat mo yung biglaan lang yung hindi ka na presidente. Biglang yung mga tao na ang dati napakagalang at napakabait sa'yo, kulang na lang kulang talaga, nakaladkarin ka talaga nila. Siguro kung mangyayari nga na magmakaawa o nagpumilit yung pamilya ng dating Pangulo, kahit nga anong mangyari, gano'n ang mangyayari. Tulad nga ng sinasabi ng ating opisyal sa PNP, kakalad ka rin po nila yung tao. Kahit matanda na, sabi niya nga, kahit magkatumba-tumba. Pero nung dumating na yung investigasyon, biglang hindi na ang sinasabi niya na kakalad ka rin na magkatumba-tumba. Si ibang tao na, hindi na yung dating Pangulo. Nakakasama po ng loob po talaga no. Huwag po kayong magalit Talagang kahit sino naman po mag-isip, talagang wala na akong masabi po. Kasi kahit ako, wala akong masyadong pinag-aralan. Naiisip ko talaga na mali po talaga yung ginawa. Wala pong tama ako nakikita doon sa pangyayari na yun. Siguro iba kasi meron silang galit sa puso nila, yung mga namatayan ng mga kamag-anak dahil nga doon sa sinasabing yung drug war.
May drug war ba talaga? Ang alam ko, Saywar eh. Ang alam ko po, ang ginamit ng dating Pangulo ay isang Saywar. Sa akin lang po yun, opinion ko lang po yun. Kaya po anong nangyari? Sila po yung nagpatayin, parang ganun eh. Okay. Pahinga muna ako ng konti dahil medyo malamig nga sa labas. Tsaka mahangin. Naiihi na rin ako. Alright mga kalugar, maraming salamat po sa inyo pong panonood sa aming mga ina-upload na video, sa pag-subscribe po sa aming channel, Joblar TV. God bless always po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam niyo po kung sino na po kayo. Bye-bye.